Naglunsad ng isang interfaith campaign ng iba't ibang religious group sa Iligan para isulong ang kapayapaan sa Mindanao. Samantala, isinailalim na rin sa autopsy ang ilang bangkay na nakuha sa gitna ng bakbakan sa Marawi City. Mula sa Iligan City, may ulat on the spot si Victoria Tulad. Victoria? Rafi, inotopsy na nga dito sa Iligan City kanina yung mga bangkay na na-recover sa Marawi kahapon. Samantala, nanawagan naman ng kapayapaan ang iba't ibang grupo sa gitna ng nagpapatuloy na bakbakan. Ngayong umaga, kumuha ang PNP Crime Laboratory ng mga bahagi ng buto para dalhin sa Camp Crame at doon iproseso ang DNA. Tumanggi silang magbigay ng panayam pero ayon kay Police Superintendent Reynaldo Calawa, maaring sa loob ng isang linggo ay may resulta na ito. Pasado alas 7 kagabi nang dalhin sa Capin Funeral Homes ang 10 body bag. Pero sabi ni Calawa, hindi ibig sabihin na 10 tao ang natagpuan. Maaring nagkahiwa-hiwalay lang daw ang mga bahagi ng katawan. Susuriin daw nilang muli ang mga ito at malalaman sa mga susunod na araw kung ilang bangkay talaga ang na-recover. Nasa advanced state of decomposition na raw ang mga bangkay, kaya buto na lang ang natira at mahirap nang matukoy kung sino ang mga nasawi. Pero ang isa, nakuhaan ng voter's ID. Meron ding nakuhaan ng relo. Mananatili muna ang mga bangkay sa punerarya habang hinihintay ang abiso ng Management of the Dead and Missing Cluster o MDM. Sa isang press conference naman, nanawagan ng kapayapaan ang mga Katoliko, Muslim at Lumad. Inilunsad din nila ang Kasalam o Kasama sa Kapayapaan, isang interfaith campaign for peace sa Mindanao. Dito ipinresenta ang 2 tungkod na simbolo ng kapayapaan. Ang tungkod ni Kiko o Kapayapaan, ingatan para sa kinabukasan ora mismo. At ang Tikan, isang tungkod na gamit sa Friday prayer sa mga moske. Ang 2 tungkod na ito ay iikot sa iba't ibang lugar sa bansa mula ngayon hanggang July 23, isang araw bago ang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte para iparating ang mensahe ng kapayapaan. Ayon kay running priest Father Robert Reyes, sa halip na gyera, dapat diskurso at pagsasama-sama ang mamayani para hindi lumala ang problema. Dahil sa gulo ngayon, lalo raw kumakalat ang maling pananaw na lahat ng Muslim ay terorista. Hindi natin mapapatay ang kalaban, nanganganak ang kalaban. Habang pinapatay mo si Maute at si Abu Sayyaf, may mga kamag-anak yan. Kaya hindi po pwedeng simplistic yung ating pananaw sa Marawi. Pag-aralan natin. Pero paano natin pag-aaralan? You have to talk to the right people. Rafi, pagkatapos ng press conference ay pumunta sila Father Reyes, ilan pang Katoliko, Muslim at Lumad sa Masjid Dianalan para sama-sama namang magdasal. Kaya muna ang latest mula rito sa Iligan City. Balik sa inyo, Rafi. Victoria, itong grupo bang ito, yung interfaith group na ito, makikipag-ugnayan din sa militar para mas maayos yung dialogo pagka isinama na nila yung mga opisyal ng militar na nagsasagawa ngayon ng operasyon sa Marawi, Victoria? Sa ngayon, Rafi, pinaplano pa lamang nga nila yung pagkakaroon ng dialogo pero wala pa silang set na detalye na naibigay kanina. Ang gusto pa lamang nilang gawin ay iikot nga o dalhin sa iba't ibang lugar itong mga tungkod na kanilang ipinakita sa media kanina. Dadalhin daw ito sa Manila at sa CDO at sa ilan pang probinsya, partikular doon sa mga paaralan, sa mga mosque at sa mga simbahan daw para nga maipakalat nila yung kanilang advocacy. Pero as to yung pupunta sila sa Marawi mismo ay wala pa silang binabanggit. Rafi? Maraming salamat, Victoria Tulad.